So, ayan, may nag-comment, true ba? True daw po ba yung BIR issue mo? Ayan guys, sa mga hindi nakakaalam, ako po ay BIR ambassadress. Ayan. Kamakailan ay napasana all na lang ang netizens nang i-reveal ng social media influencer at business owner na si Rosmar Tan Pamulaklakin ang halaga ng kanyang kinikita mula sa kanyang negosyo, kasabay ang pagiging content creator. Sa isang episode ng Tony Talks nitong November 26, inusisa ni Tony Gonzaga si Rosmar tungkol sa mga kumakalat na usap-usapan tungkol sa kanya. May chismis sa akin si Alex, kumikita ka daw ng 5 million a day. May ganon? Tanong ni Tony kay Rosmar. Sinagot naman ito ni Rosmar at sinabing ang ganitong halaga ay noong panahong mahina pa lamang ang kanyang negosyo at hindi pa ganoon kalaki ang kinikita sa content creation. Nabigla si Tony sa sagot na ito ni Rosmar. Magkano yung pinakamalakas? Tanong ulit ni Tony. May time po na kasagsagan na sobra-sobrang lakas po. Pumapalo po minsan ng 13, ganoon. 10 to 13, say ni Rosmar. Milyon isang araw? Gulat na tanong ni Tony upang makumpirma. Opo, pero kasama po doon yung puhunan. Paglilinaw naman ito ni Rosmar. Matapos naman i-reveal ni Rosmar ang kanyang kitaan, muling naging usap-usapan ng mga netizen ang kanyang tax liabilities, lalo pat inanunsyo ng BIR na hahabulin nito ang mga social media personalities na dinededma ang kanilang request para sa impormasyon ng kanilang mga kita. Kasunod naman ng pagtitrending niya dahil sa pang-iintriga kaugnay ng tax, ibinida ni Rosemary ang mga resibo na sumusunod siya sa BIR. Sa kanyang mahabang post sa Facebook, ipinasilip ni Rosmar ang mga screenshot ng kanyang naunang mga post tungkol sa pagbabayad ng buwis. Kabilang narito ang kanyang pagiging BIR top withholding agent. Anya, 2015 pa ako may business, physical store. Takot na takot ako every time na may tax mapping sa mga stores ko. Ewan, basta kinakabahan ako pag sinabing BIR, kahit may mga documents ako. Pero nung naging BIR ambassadress ako last year, na-realize ko na wala naman dapat ikatakot basta nagko-comply ka sa kanila. Pati nga raw ang 1 milyon na binigay sa kanya ng mga magulang nang ikasal sila ay binayaran niya raw ng donor's tax. Sinabi pa ng social media influencer at businesswoman, ultimo mga piniflex kong sasakyan at mga property, bayad lahat ang tax niyan. Ano ako syunga for the flex ng mga naipundar tapos di bayad? Common sense mga people of the universe. Ibinida rin ni Rosmar ang kanyang pagiging guest speaker para maimpluwensyahan ang mga social media influencer, CEO at online sellers na magbayad ng buwis. Naisip rin daw ni Rosmar na ang binabayad niyang buwis ay nakakatulong sa gobyerno at sa mga taong nangangailangan. Natuwa naman ang mga supporters ni Rosmar sa paglilinaw ng internet personality. Ito ang ilan sa kanilang mga reaksyon. Mga basher, baka may masasabi pa kayo diyan. Kita naman sa post, palaban talaga si Ma'am Rosemary Tan Pamulaklakin. Crab mentality PG, may nakita na umaangat o masaya, gagawa ng paraan para mahila pababa. Ba't di na lang kaya gawing inspirasyon para makaangat din? Wow, proud of you Ma'am Rosmar. Sana all ganyan po sa inyo ginagawa ang responsibilidad bilang isang Filipino citizen. Nagbabayad ng tax, kaya lalo kayong yumayaman kasi nakakatulong kayo sa bayan at sa mga Pilipino. Keep it up. Ano naman ang reaction mo dito? Ibahagi ang iyong komento.